the Almighty Father has brought the appointed Son to heaven once more and gave him a scroll, there is an important message to the world. Babylon the Great has fallen. According to Revelation chapter 18. Pwede ba nating basahin yon? Opo, Pastor, sa Revelation 18 verse 5, ito ang sinasabi. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Patuloy. Pastor, sa verse 1 pasimula, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal. Biro mo yan, no? Naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Biro mo yon. Mga kasuklam-suklam na mga espiritu yan. Nandiriyan, nakatago at hinahawaan ng buong sanlibutan. Sige. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nagaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya, at ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Sige. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin ninyo ang ibayo sa kanyang mga gawa. Sa sarong kanyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagmapuri at pagkapamuhay ng malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, Ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa, at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Biro mo yun, no? Ang Diyos nang hahatol sa Babylonia, dakilang Babylonia. Sige, patuloy. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay mga agsisiiyak at mga agsisitaghoy tungkol sa kanya. Pagkakita nila ng usok sa kanyang pagkasunog. At nakakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang Babylonia, bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa Isang iyo. oras lang, dumating ng hatol sa kanya. Sige. At ang mga ngalakal sa lupa ay mga agsisiyak at mga luluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Ng kalakal ng ginto at pilak, at mahalagang bato at mga perlas, at mainam na lino, at kayong kulay ube, at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol, at kanela, at espesyas, at insienso, at ungwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal ng mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo, at lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo, at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal na mga bagay na ito na nagsisiyaman dahil sa kanya ay mga agsisitayo sa malayo
dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa. At nangagsasabi, sa aba niyaong dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at kayong kulay ube, at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mga halagang bato at ng perlas. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. Biro mo. At bawat pinunong daong at bawat naglalayag sa saan mang dako at ang mga mangdaragat at lahat na nagsisipaghanap buhay sa dagat at ay nangakatayo sa malayo. At nangagsisisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog na nangagsasabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nag-iiyakan at nagtataghuyan na nangagsasabi, sa aba ang dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. At ang tinig ng mga manunugtog ng alpa, at ng mga musiko, at mga manunugtog ng plauta, at ng mga manunugtog ng pakakak ay hindi na maririnig pa sa iyo, at wala nang mga gagawa ng anumang gawa na ay masusumpungan pa sa iyo. At ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. At ang ilaw ng ilawan ay hindi na liliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasingtahang lalaki at ng kasingtahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo. Sapagkat ang mga lalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pangaaway ang lahat ng mga bansa. Versikulo 24 po, at nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Yang Babylonian yan ang espiritu ni Satanas. Na kung may espiritu ang ating New Jerusalem, ang ina ng mga anak ng Diyos sa espiritu, pinakamagandang ina, pinakamagandang espiritu na siyang naging asawang babae ng ating dakilang ama sa espiritual ito. Dahil sa kanyang pagsusunod sa kalooban ng ama, anuman ang mangyari, hindi niya siya tatalikuran. Ganon din, inihambing ko lang sa inyo ang dakilang Babylonia. Espiritu ng asawa ni Satanas yan, na siyang nagpapakalat ng pride of life, lust of the flesh, at lust of the eyes. Siya yung nagpapakalat niya sa buong sanlibutan. Yan ang espiritong dumadaya sa buong sanlibutan. Saan nagmumula yan? Makikita ninyo sa isang iglap. Ang dakilang Babylonia ay babagsak. Ayon sa sinabi ng Ama sa akin na matutupad na ang Revelation chapter 18. Kung ano yan, makikita nyo balang araw. Diba? Magpapasimula na yan. Ang hatol. Tulad sa Egypt, ang dakilang Babylonia, kung titingnan mo ng mga panahong yun, ay ang Roma. No? Kung titingnan mo sa panahon ng Ehipto, ay ang Ehipto, ang dakilang Babylonia. Sapagkat silang humahawa sa lahat ng bagay sa sanlibutan para ang tao ay mahawa at mawala sa paniniwala sa Diyos. Yan ang Babylonia. Nung panahon na yon, ang Roma. Nung panahon ng Ehipto, ang Ehipto. Sila yung ginagamit ni Satanas para ipalaganap ang kanyang kapangyarihan sa lupa na walang pwedeng mamuhay sa kalooban ng Ama. Kaya sa Egypt, di ba, binilanggo ang mga anak ng Diyos for 400 years.
hindi sila makapagsamba ng gusto nila. At nang sila ay kunin na ng Diyos, 10 salot muna ang idinuhos niya sa Ehipto na sa panahong yon equivalent ng Babylon the Great. Bago siya napuksa. Di ba? At nalunod sila na humahabol. Ngayon, sa panahon ng Roma naman, ang Roma naman ang siyang umaapi sa mga apostol, sa mga tagapagsunod. Kaya may Colosseum eh. Doon pinapatay ang tagasunod ni Jesus Christ na walang ginagawa kundi magsamba lang. Walang ginagawa kundi ipalaganap lang ang mga salita ng Diyos. Ngunit anong ginawa ng mga emperador sa kanila? Si Diocletian, yung iba pang mga emperador, sila Nero, pinagpapatay. 300 years. Kaya punta ka sa Colosseum doon ngayon, meron pang bahid ang mga dugo doon sa buhanginan ng Colosseum na yon. Itim pa rin sapagkat napakaraming dugo ang nabubo doon. Biro mo, pamilyang mga tagasunod ni Jesus Christ, titipunin doon. Tapos bibitawan ang mga hayop na mabangis. Tapos ipapakain sila, paglalapain sila doon, bata, matanda, babae, lalaki. Pagkatapos yung mga halimaw na mga gutom na mga hayop, mga leon, mga tigre, bibitiwan, palalabasin. Pagkatapos tumatawa ang mga nasa kapalibutan at pinaglalapa itong mga tagasunod ni Jesus Christ na wala namang ginagawa kundi magsamba. Ganyan kabrutal ang Babylon the Great na sa panahong yun ay equivalent ng Roma na siyang sumisikil at siya ang nag-uusig sa mga anak ng Diyos na ng mga panahong yun ay matapat na nagsasamba sa Kanya. Ganyan ang ginawa sa kanila. Biro mo mga maliliit na bata, biro mo ang katampalasan ng ginawa, ang violence na ginawa laban sa kanila, at wala silang ginawa, non-violent sila. Ganyan ang espiritu ng Babylon the Great, mother of harlots and abominations of the earth. Si Satanas yan, mula pa. Ganyan ang kanyang ginawa sa pagkamuhi sa mga sumusunod sa kalooban ng dakilang Ama.